Dr. Joey, what is terahertz frequency? Can you give us an overview of what is terahertz healing, terahertz frequency, and terahertz vibration medicine? Okay? Okay po. Dr. Joey? Yep. Ganito po, yung terahertz po is part of our electromagnetic spectrum coming from the sun. Before po, hindi po yan natin alam. And it was only discovered a few years ago. And then, yan po ay, kung titingnan niyo po yung araw, there is a portion there na ang tinatawag na microwave at infrared. Sa gitna po nung dalawa na yon, nandun po yung tinatawag nating terahertz frequency. Okay? Hindi po ito bago sa paggamit ng terahertz, no? Kasi ang terahertz po, ginagamit po yan sa diagnostics. No, sa pag-detect po ng mga bagay-bagay, halimbawa po yung sa airport, no, kung mayroong special na bagay doon, halimbawa mayroon silang gustong i-detect na bomba doon sa mga luggage, may special terahertz frequency po ang bawat bagay, kagaya ng bomba. Ngayon, nakita nila na sa tissue ng tao, nadadiagnose din kung alin ang tumor, kung alin ang normal cell, ginamit po nila itong terahertz, no, sa pagtitreat ng tao. Ang problema lang po nung araw, masyadong malaki yung machine na nagpo-produce ng terahertz frequency. And then there is this very good scientist na nakadiscover kung paano gawing portable yung source ng terahertz energy. And true enough, we came up with what we call the terahertz wand, no? Ay TeraCare. Ngayon po, ang terahertz po ay parehong-pareho ng frequency ng cell ng human being. Kaya ito po ay hindi siya nakakasira ng cell natin. Siya po ay non-thermal, ibig sabihin hindi siya nagkukos ng init, hindi siya nakakasunog ng ating balat, ng ating skin, hindi rin nakakasira ng mga organ. Except that, kung ang ibang cells, kagaya ng cancer cell, kagaya ng bacteria, kagaya ng mga fungi, ng viruses, nasisira po sila sa terahertz frequency. Yun. Ang kagandahan po talaga nito ay na-absorb talaga ito ng normal cell. No? Hindi siya nag-overload pag ito po ay na-absorb ng normal cell. Hindi kagaya ng halimbawa cancer cell. Kasi ang cancer cell, wala silang threshold mechanism. Absorb lang sila ng absorb. Dahil ang gusto nila, dumami sila, lumaki sila ng mabilis, pero hindi nila alam na sa pag-absorb nila ng terahertz frequency, ay pumuputok sila later on. Ganun po ang nangyayari sa ating mga cells. Okay. So, thank you, Joey, for the introduction regarding terahertz technology. So, we discussed this last 2 weeks ago, and we've been getting very, very exciting momentum from all over the Philippines. Okay, so first of all, ano pa benefits talaga nito aside from what Dr. Joey said? Sa cancer lang ba? Or anong bang sakit na pwede nating magkaroon ng ganitong pagbabago sa katawan ng isang tao? Sige, okay, Joey. Ang maganda po dito, pag sinabi po natin aling mga sakit ba ang pwede, tandaan po natin na ang bottom line po ng karamihan ng sakit ay tinatawag nating inflammation o pamamaga sa katawan. Halimbawa po, nagkaroon tayo ng arthritis, inflammation po yan. Yung pong mga complication ng diabetes, inflammation po yan sa ating nerve, sa ating ugat. No? Yung pong tinatawag natin ng mga insomnia, yung mga dementia, no, pamamaga po yan. Lalong-lalo na po yung karamihan ng mga nagkakaroon ng sakit sa balakang, nagkakaroon ng sakit sa nerve, no, diabetes, infection, stroke, no, lahat po yan ay inflammation. So pag sinabi natin inflammation, ang ginagawa ng terahertz, tinatanggal niya yung inflammation mismo. So in a way, nawawala po yung mga involved o concerned na health issues. So, pwede ba ito sa may mga ganitong sakit? Pwede po. Siyempre po, hindi tayo natatapos sa pagtitreat ng terahertz sa ating katawan. Kailangan coupled with proper diet.
Hindi po ito excuse para, sige, pwede lang akong kumain ng mga matataba, malalansa dahil nagte-terahertz naman ako. Hindi naman po pwedeng gano'n.